dirty, die hard, do dirty, supporters, parang ganon. Sabi nung kaibigan ko na taga-Ateneo, ang pagkakasabi niya sa akin, pinamigay ito, ito yung exact words niya, pinamigay ito sa amin ng patago. So, tinanong ko yon sa Facebook ko. Pinost ko yung picture na yon. Sina nga po ako ng ganong kaaga. So, try kong pakita sa inyo to kung kita nyo. Ayan, kita po ba? Oops. Kita ba? Yan. So, eto nga. So, pinicturean nga, sinend sa akin, ang sabi, Mocha, merong ipinamimigay, teka pa may kukunin ako nga, ito nga. Mukhang Tanga Vlog. Tapos, andyan din po yung ating logo. Do Dirty Die Hard Supporters. Yan. So, at Mukhang Tanga. So, itong status ko, isang Atenean friend just told me, pinamigay daw ito sa loob ng Ateneo de Manila University. Gaano katotoo ito? Pakishare na lang mga ka-DDS para umabot sa mga Atenista. Yun yung sinabi kong una-una. Isang Atenean friend, sinabi, pinamimigay daw ito sa loob ng Ateneo de Manila. Gaano katotoo ito? Siyempre, nagtanong ako kasi nga, gusto kong i-confirm kung meron nga ganitong pinamimigay doon. Ang reaksyon ng mga tao, karamihan doon mga taga-Ateneo, tinawag akong tanga. Nagtanong ako kung meron bang lumalabas na ganito, itong pamphlet na to na Do Dirty Die Hard Supporters, Mukhang Tanga Vlog, kung meron ngang kumakalat sa Ateneo. Ang gusto ko lang malaman kung yes or no o confirmed. Kasi hindi naman ako napapadpad doon. At hindi ko naman alam kung ano yung mga publications doon, hindi po ba? So, yun yung tinanong ko. Ang sagot talaga sa akin ay capital T-A-N-G-A. Tanga! Sabi ganun. Talagang may pinamumudmud na ganyan. Ganon. So, confirm ka ko. Tinanong ko, kasi ang sabi sa akin, natanggap ito ng kaibigan ko dahil ipinamimigay ito ng patago. Siguro, yung pagkabigay sa kaibigan ko, patagong ibinigay sa kanya. Kaya, tinanong ko yon, ginamit ko yung exact words niya. So, may nag-comment na naman, sabi, tanga! Hindi namin itinatago yung pamimigay na yan. Pinamumudmud namin yan. Talagang pinamimigay namin sa lahat ng estudyante ng Ateneo. Okay. So, may isa pang nag-comment dun. Sabi, bakit ko daw kailangan pang itag yung Ateneo Blue Eagles? Pasensya na po. Kasi nga, gusto kong makarating ito sa mga taga-Ateneo. So, una, tinag ko yung Ateneo de Manila University at naitag ko rin yung Ateneo Blue Eagles. Ang sabi sa akin, tanga! Dapat nang tinag mo yung Ateneo Matanglawin or something. Yung parang kanilang doon, dyaryo nila. Hindi ko naman po alam yung Matanglawin. Pasensya na po, hindi naman po ako mayaman. Hindi po ako nakatungtong pa dyan sa Ateneo. Hindi po ako galing sa elitistang pamilya. Pagpasensyahan niyo na po yung mga katanungan ko. So, long story short po, ang tanong ko lang, kung totoo ba na merong kumakalat na Mukhang Tanga Vlog. Mukhang Tanga. Do Dirty Die Hard Supporters, Mukhang Tanga Vlog. Yes or no lang po. Pero ang nakuha natin reaction, tanga. Tanga ka. Yun na nga. Sabi nga, ito ay pala, isang satire publication. Parang, satire, humorous, yung pang-insulto sa isang tao. Nabasa ko kasi yung satire. Yung satire is parang humorous, pambabatikos sa isang tao na may flaws o sa, yung sabihin, gano'n na nga yun. So, hindi naman ako natawa dito. Marami naman po ako nakikita mga satire, di ba? Na article, satire, na mga nasa
internet. In fact, may na-post nga tayong satire, di ba, noon, yung sinabi na ako ay nagkaroon ng one-on-one with President Barack Obama. Eh, yun satire kasi humorous, nakakatawa siya, at at least creative. Pero ito, ewan ko, ano ba sa tingin nyo? Satire pa ba ito? Para sa akin, walang, masyadong creativity dahil tanga lang, ganon. So, hindi ko po alam na merong satire publication ang Ateneo. Pasensya na po mga ma'am, sir. Kasi po, hindi naman po ako pamilyar sa mga ganyan. Kaya ako po naitanong. Kung alam ko palang may pinamimigay kayong ganito, sana pahingi din po ng copy. Mukhang maganda naman po yung pagka-print nyo. At ilang pages po ba ito? 'Di ba? Ito lang po yung nakita ko pamphlet ata ito, Tapos yearly nyo atang yearly kayo nagpa-publish ng satire na ganitong reading material. So baka pwedeng makahingi ng kopya. At balita ko yung mga ibang school din ay humihingi rin ng copy. Yun lang namang punto ko. Nag-trending din po tayo, 'di ba? Dahil lumalabas po yung mga pictures ko noon. Yung mga sexy pictorials ko, at ikinukumpara tayo kay Agot, an Agot Isidro in a world of Mocha Usons. Tapos sinabi pa na ito si Agot Isidro, magna cum laude. Ikumpara mo naman kay Mocha Uson na tuwadera. So, naglabas nga po ako ng statement ko na sabi ko, ako ay isang bold star. At nilagay ko po doon na sinabi kong hindi na po ako apektado kahit na ilabas nyo pa yung mga nakaraang mga pictures ko, videos, dahil yung lahat pong yan ay parte po ng aking sexy image. At yan po ay nagsimula dahil sa ako yung naging sex blogger ng Maxim magazine na ang publisher ay yung ABS-CBN. So, inilalabas po yun, yung mga kissing pictures ko, nagipaghalikan ako sa mga babae, talagang ginawa ko po noon yan. Dahil nagkaroon nga po ako ng bisexual or lesbian issue sa kapwa ko mga babae, ng mga kagrupo ko din. At, ayun nga, sinasabi na ito ako malaswa. Pero noon pa nga po yun. Gaya nga po ng sinabi ko, may mga nagawa po akong mga rated R. Hindi po ako gumawa ng porno, At hindi rin po ako pumasok ng prostitution. Isa po yun sa maipagmamalaki ko. Yung pagsisexy po, imahe lang po yun. At sabi ko nga, kahit na ito pang ilabas nyo, yung nakaraan ko, ungkatin nyo pa, tulungan ko na kayo. Yun, nilabas ko na nga po yung mga iba pang hindi na-research ng mga gustong manira sa atin. Hindi ko po ikinahihiya yun. At kahit ilabas nyo pa yan, dahil napagsisihan ko na po yung mga nagawa kong mga pagkakamali po noon. At humingi na po ako ng kapatawaran sa Panginoon. The reason why I really changed, kasi po naramdaman ko na meron palang isang nilalang na nagmamahal sa akin. At nagmamahal sa'yo. Kahit man ano yung nakaraan mo. Naramdaman ko sa puso ko na may bumulong sa puso ko na parang kahit na ilang beses mo akong tinakwil, inapakapakan, kahit ilang beses mo akong sinaktan, yung Panginoong Jesus yung kumakausap sa puso ko. Ang sabi niya, andito pa rin ako. Mahal pa rin kita. Sorry po, share ko lang. Kasi, hindi po ako perpekto ngayon. Pero maganda po, sinisikap naman nating magbago. Nanood po kasi ako ng pelikula, yung during Holy Week po yun Panoorin po ninyo. Ang title po ng pelikula, Son of God. Kwento po yun ng Panginoong Jesus. So, syempre, Holy Week, nanood lang ako sa bahay, ganyan. Casual lang panonood ko, Holy Week walang trabaho. Tapos habang nanonood ako, ay bigla po ako napaluha.
pasensya na po mga kadidihas kasi gusto ko lang po i-share sa inyo na may pag-asa po kahit na ano pang pinagdadaanan nyo, may pag-asa kayo kahit na gaano sa tingin nyo kalalim na yung mga nagagawa nyo pagkakamali, may pag-asa po. So, nanonood po ako ng Son of God at habang sinisipa si Panginoong Hesus doon, habang pinagsasampal siya, habang kinukot siya, dinuduraan siya, sinusuntok, bago siya dalhin dun sa Golgotha para ipako sa krus. Hindi po siya nagsabi ng masama laban dun sa mga nananakit sa kanya. Pero kung iisipin mo, Diyos siya, di ba? Pero kahit na anong pang-aaping ginawa sa kanya, wala ka narinig na masama sa mga bibig niya. So doon po na-touch yung puso ko na nung nasa kadiliman ako, hindi ko alam ang pinagagawa ko, nasasaktan ko yung mga pamilya ko, mga kaibigan ko, dahil sarili ko lang iniisip ko at higit sa lahat nasaktan ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa akin, andito pa rin ako. Andito pa rin ako, Mocha. Mahal pa rin kita at hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa'yo. At doon po nabuksan yung mga mata ko at ang puso ko na sabi nga sa Biblia, di ba? God's kindness leads us to repentance. So naramdaman ko po yung kindness ng Panginoon doon. Kaya po ako nagbago. Hindi dahil sa gusto kong bumait, pero dahil po sa naramdaman ko yung pagmamahal na unconditional, na hindi ko pinaghirapan. Yung pagmamahal na by grace, regalo. Dahil hindi naman po yung sinabi sa Biblia eh. We are saved not by our good works, but by grace. Kaya sa mga times na kayo po, ako sa mga panahon na nararamdaman ko na, bawa, nagkakamali pa rin ako, bakit ganito ako, matigas pa rin ang ulo ko, kaya hindi pa rin ako perpekto. Sabi rin po sa Biblia, wag po tayong mawalan ng pag-asa because God is greater than our hearts. Sabi, kung minsan depressed tayo sa puso natin, importante alam mo na God is greater. Kung sa tingin mo, feeling mo hindi ka niya mahal, mahal ka niya. So, yun. Pasensya na po mga kadidiyas kung medyo naging emotional po ako. Gusto ko lang pong i-share yung love na naramdaman ko po. At hindi ko po sinasabing perfecto po ako, hindi ako nagpapakabanal. It's a process. Ayun lang po. So, kayo naman po, share naman kayo dyan. Hello po sa inyo.